Magandang hapon mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Makikita natin dito sa ating latest satellite images na sa kasalukuyan, dalawang low pressure area ang ating minomonitor sa ating monitoring domain. No? So sa kasalukuyan, itong pareha sa low pressure area ay nasa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility. Una, itong mas malapit na LPA sa atin, huling namataan kaninang hapon sa layong 1,265 kilometers silangan ng Mindanao. At yung pangalawang low pressure area ay latest location po natin kaninang 3 p.m. nasa layong 2,770 kilometers silangan rin po ng Mindanao. Itong mas malapit na low pressure area ay malit yung tsansa or hindi natin inaasahang magiging bagyo sa mga susunod na araw. Pero posible po itong magdulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas at sa Mindanao. Mas mataas yung tsansa nung malayong low pressure area na maging bagyo sa mga susunod na araw. Less likely maging bagyo within the next 24 hours pero continuous monitoring po ang ating ginagawa dahil mas tumataas yung tsansa na maging tropical cyclone or ganap na bagyo ito over the weekend. At patuloy nga ang pag-iral ng easterlies o yung mainit na hangin sa karagatang Pasipiko dito sa malaking bahagi ng ating bansa. So ito yung mainit at malinsangang hangin galing sa Pacific Ocean. So nakikita natin na nagdudulot ito ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Palawan, pero improving conditions na ating mararanasan for most of Visayas and Mindanao. So for Metro Manila and the rest of the country, asan pa rin natin na magpapatuloy itong mainit at malinsangang panahon. Sasamahan lamang yan ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas dito sa Luzon. So for Metro Manila and most of Luzon, generally fair weather ang ating inaasahan. Wala po tayong inaasahang mga sustain o yung mga tuloy-tuloy na mga kaulapan at pag-ulan. Magdala pa rin tayo ng payong dahil nandyan pa rin yung mga usual afternoon to evening na mga rain showers or thunderstorms. Sa bahagi naman ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, dahil sa epekto ng easterlies, posible pa rin tayo makaranas ng mga pag-ulan at mga kaulapan dito sa area ng Palawan, pero magpapatuloy itong magandang panahon, generally fair weather throughout most of Visayas and Mindanao. Maliban na lamang sa mga pulupulong pag-ulan na may pagkulog at pagkilat na dulot ng localized thunderstorms. At sa kalagayan nating karagatan sa kasalukuyan, wala ring nakataas na gale warning pero iba yung pag-ingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag, especially dito sa seaboards ng extreme northern Luzon dahil posible pa rin tayo makaranas dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. At ito po yung ating latest tropical cyclone threat potential forecast na kung saan makikita natin yung general track or location nitong ating mga sama ng panahon na minomonitor sa mga susunod na araw. So for this week, nakikita natin dito na dito sa diagram sa itaas na yung mas malapit pong low pressure area, mas maliit yung chance ng maging bagyo pero lalapit ito sa ating kalupaan. Posibleng pumasok na ating Philippine Area of Responsibility bukas as early as Thursday. Magdudulot pa ito ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas, Mindanao, possibly ilang portions rin po ng Palawan. At yung mas malayong low pressure area, ito po yung may mas mataas sa tsansang maging bagyo sa mga susunod na araw. Possible entry ng PAR ay towards the end of the week. So by Saturday or Sunday, posible itong pamasok ng ating area of responsibility. Generally, northwestward yung kanyang paggalaw, pero hindi naman natin ito nakikitaan ng senyales sa ngayon na lalapit sa ating kalupaan. So generally, recurving track yung ating nakikitaan dito sa pangalawang low pressure area na mas malayo sa ating bansa. So patuloy po yung ating pag-monitor sa mga sama ng panahon na ito. At itong mga areas po ng Visayas at Mindanao, maghanda po tayo sa mga pag-ulan na dulot ng papalapit na low pressure area. At para naman sa ating extended weather outlook sa mga piling syudad ng ating bansa. So for Luzon, particular na sa mga areas ng Metro Manila, Baguio at Legazpi. So sa araw ng Miyerkules hanggang sa Biyernes, wala po tayo inaasahang direktang epekto ng papalapit na low pressure area. So for most of Luzon, generally fair weather, magpapatuloy itong mainit at malinsangang panahon. Pero maghanda pa rin po tayo sa mga panandaliang pag-ulan, mga panakanakang pag-ulan na dulot ng thunderstorms. Kadalasan nangyayari yung mga thunderstorms na ito sa bandang hapon hanggang sa gabi.
Sa areas naman ng Visayas, mapapansin po natin itong silangang bahagi ng Visayas unang makakaranas ng mga epekto ng papalapit na low pressure area as early as Thursday. No? So for most of Central and Eastern Visayas, Thursday to Friday, maghanda po tayo sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy yung mga pag-ulan na ating mararanasan. Pagsapit sa araw ng Biyernes, buong Visayas na, so including Iloilo City, makakaranas na ng mga pag-ulan na dulot ng papalapit na low pressure area. Sa bahagi naman ng Mindanao, particular na sa mga syudad ng Metro Davao, Cagayan de Oro at Zamboanga, so same as Visayas, itong silang bahagi ng Mindanao muna yung mga makakaranas ng mga pag-ulan na dulot ng papalapit na LPA. So as early as Thursday, asahan pa rin po natin yung maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan, na may pagkulog at pagkilat. So in the coming days, patuloy po tayo mag-monitor sa mga susunod na weather updates na ini-issue ng Pag-asa. Yung mga localized advisories tulad ng mga rainfall advisories or heavy rainfall warnings ay i-monitor rin po natin para maging handa po tayo sa mga papalapit na weather systems na ito. Haring araw sa Kamaynilaan ay lulubog mamayang 6:40 ng hapon, sisikat naman bukas sa ganap na 5:32 ng umaga. At para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong-lalo sa ating mga localized warnings tulad ng thunderstorm advisories, rainfall advisories, maging yung mga heavy rainfall warnings ay follow po kami sa aming social media accounts at DUST_Pag-asa. Mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel sa DUST Pag-asa Weather Report at palaging bisitahin ang aming official websites sa pag-asa.dust.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan naman po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang hapon sa ating lahat. Ako po si Dan Villamil Lagulat.